Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po tayo sa ating panibagong pag-uusapan ngayon, mga minamahal kong mga kababayan. Pero bagong lahat, pinabati muna po natin lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa inyong lahat. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, binabati din po pala natin lahat po ng ating mga kababayan, kaibigan, dyan po sa parte ng Zamboanga, no? Lalong-lalo na po sa pamilya Dulat. At syempre sa ating mga kababayan dyan po sa Bislig, no? Lalong-lalo na po dyan sa San Francisco at maging sa Butuan City. Para ba ang batas natin ay wala ng dangal? Tila ba ang batas natin ay duwag sa mga taong may pera, sa taong tulad niya? O batas na sangka? Okay, sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ito pong malaking kasinungalingan nitong ni Joel Villanueva, na kung saan kahit booking na, pumapalag pa. Pwede bang tinatago niya yung katotohanan? Nagmamalinis doon sa Senado, pero eto na. Pwede ako nagkakamali, itong picture na to inilabas po ito mismo ng Abante News na kung saan kasama ng mga kapatid ni Joel Villanueva yung isang kontraktor o yung isang isang engineer o isang kawani o isang pinuno ng District Engineering Department of Public Works and Highway o DPWH. So dito po sa ating screen makikita po ninyo, ayan tatanggi na naman po yan ni Joel Villanueva. Yung nasa picture po na yan, mga kababayan, yan po yung mismong tinutukoy po ni Senator Ping Lacson, na kung saan ay parang sabihin na lang natin diretso, yan po yung involved doon sa ghost project. Na kung saan po, mga minamahal ko mga kababayan, ay talagang pinagsawaan po ng mga tingnan yung mga katawan ni kapatid ni Joel Villanueva. Ang papayat. Yun yung sign na talagang yan po yung sign ng mga katawan na masasabi natin talagang nagpakasasa po sa pera ng taong bayan. Tapos tinatanggi pa ni Joel Villanueva. Talagang magaling po talaga itong banal na aso na to. No? Ang galing magsinungaling. Tatanggi mo pa, nandyan na. Ano na naman kayang kaartihan, kadramahan
Naalala ko noon, mayroon pa siyang ginawa noon nakadramahan doon sa Senado. Akala mo kung sinong malinis, yung pala mayroon pala siyang katiwalian tungkol sa flood control. 'Di ba? Hindi daw siya ang lumalapit. So ngayon, binigyan na ng sagot. Oh, may sagot na. Tama nga naman, hindi siya ang lumalapit doon sa DPWH dahil may inuutusan siya. Dahil mismong taga DPWH ang pumupunta sa kanya. Oh, sabi niya, 'di ba, tinanong niya doon sa hearing. Tinanong niya si Bunuan, nakita mo ba ako pumunta sa inyo? Nakita mo? Natural, di ka pupunta doon dahil alam mo na pupunta ka doon sa DPWH, may CCTV, may kakaroon sila ng ebidensya. Kaya ang ginawa mo, yung official mismo ng DPWH, yung pinapunta mo sa inyo. Di ba? May pa-picture pa nga kayo. Hindi ko lang alam kung anong kahulugan nung ano na yan, kung yan ba ay peace o kung yan ba ay sungay. Hindi ko alam, di ba? So, mga kababayan, alam nyo, wala nang lusot ho dito si Joel Villanueva. Kahit anong gawin pa niya, kahit magdrama pa siya na magdrama, dahil unang-una, lumabas yung pangalan niya eh. Hindi lang si Bongo ang lumabas yung pangalan sa listahan na kung saan ay talagang sangkot sa katiwalian, mga kababayan ko, no? Alam nyo ba yung tinatawag na dito, baksak siya dito eh. Sa totoo lang, babaksak po siya dito sa tinatawag natin na Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees, no? Na kung di ako nagkakamali, kung tama ito, RA 6713. Babasahin ko lang po. Kung mapapatunayan na ang kapatid po ni Senador Villanueva ay may kinalaman po sa mga kontrata o proyekto ng DPWH, maaari pong lumabag ito sa Section 7 ng RA 6713 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magkaroon ng conflict of interest. Ang pagiging malapit sa isang opisyal ng DPWH ay maaaring magdulot ng pagdududa sa integridad ng mga proyekto. So, yun po. Huwag naman sabihin sa akin ni Joel Villanueva o sa atin na, hindi ko alam yan. Hindi alam? Kapatid mo, hindi mo alam? Kaya mga kababayan, maniniwala ba ako kay Joel Villanueva? Diyan sa banal na aso na yan? Hindi po kapaniwala. Kasi, ang alam ko, dahil siya naman yung senador, hindi po mangangahas na ang kanyang kapatid ay makipag-usap dun sa DPWH. No? At walang kapangyarihan yun. Siya ang may kapangyarihan. At ano ang kapangyarihan ng kapatid ni Joel Villanueva kung wala siyang kinalaman dito? Anong kapangyarihan ng kapatid ni Joel Villanueva na kasama nila yung papuntahin sa bahay nila yung opisyal ng DPWH? Ano sila, siniswerte? Sasabihin ni Joel Villanueva, hindi, in-invite lang namin dahil nag-Bible study. Yan naman ang laging pakulo ng ibang pastor dyan eh. Para lang makalusot eh. Ganun din ang ginawa ni Kibuloy eh. 'Di ba? Bago niya ripin yung mga niya, papapasukin sa kwarto, magdadasal ng konti, pagkatapos yun na, may krimen na. 'Di ba? Mga kababayan, hindi ko naman nilalahat ng pastor. Pero sa uri at klase na pagkatao nito na nalulun na sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, na wala na po yung pagkapastor nito. Ito yung sinasabi ko. Mayroon ako nakausap na pastor, sabi ng pastor sa akin. Kasi sa reliyon nila, bawal ang isang pastor na makialam sa politika. Kasi nga, maaring makaapekto ito sa kanyang pananampalataya o sa kanyang pagiging lingkod ng Diyos. Ito na, nakikita ko na. Marami po akong nakausap na pastor at ang sabi sa akin, hindi malabong mangyari yung magbago si Joel Villanueva dahil sa malakas ang hatak, ang kapangyarihan ng isang tao ay malakas makapagpabago sa isipan at puso o ugali ng isang tao, lalong-lalo na kung ito ay laging nasa taas na posisyon.
maaring isipin niya na dahil may kapangyarihan siya, pwede na niyang gawin lahat. Pwede na siyang maging diktador. Kaya yung ibang mga pastor po na nanggaling sa kanila, yung nakausap ko, ay talagang nagsabi po na simula nang siya po ay naging politiko, hindi na siya ma-reach. Oo, hindi na siya ma-reach. Hindi na nga daw siya makausap kagaya nung dati. Ngayon, hindi na siya ma-reach. Bago siya makausap ng mga pastor, kailangan pa magpa-appointment. Kahit nasa loob lang naman siya ng simbahan sa araw ng linggo, hindi mo siya pwedeng lapitan at kausapin dahil kailangan mo ng appointment. Ganun na po katindi, kataas ang tingin ng senador nito sa kanyang sarili. No? Napakasinungaling po talaga. Alam nyo kung bababa ang Diyos ngayon, ang unang-unang mamamatay, masusunog sa impyerno, yung mga katulad ni Villanueva. Ang galing po magsinungaling, mga minamahal ko mga kababayan. No? Ang galing magsinungaling. Naalala nyo nung nagsalita sa Senado, nagsalita siya, ay galit na galit daw siya. Oh, tinitira pa niya yung mga congressman. 'Di ba? Tinitira pa niya ang ating pangulo na kailangan daw ilabas o ano yung mga korap. Siya naman pala tong nagnanakaw eh. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan ko, pag-usapan natin yung anti-graft and corrupt practices o RA 3019. Sabi dito, kung may ebidensya na ang kapatid ni Senador Villanueva ay nakinabang o tumanggap ng anumang bagay mula sa mga proyekto ng DPWH, maaaring maharap siya sa kasong paglabag sa RA 3019. Ang paggamit ng impluwensya dahil sa relasyon sa isang senador ay maaaring ituring na isang uri ng korupsyon. Sinabi ba ni Villanueva na, para maging totoo ko, para maging ano ko sa inyo, honest, yung DPWH nga pala, kinukontrata ng kapatid ko. Sasabihin ko na sa inyo, pero hindi niya sinabi yun. Sa halip, tinabunan niya. Ba't niya sasabihin alam niya mapapahamak siya. Mukhang hindi yata updated itong si Villanueva. Hindi niya alam na may maraming kakayahan na gawin si Pempilo Lacson. Baka nakalimutan niya, may isang senador dyan na matinik pagdating sa intelligence. Diba? Yun ang nakalimutan ni Villanueva. Alam nyo, yung sistema ni Villanueva at saka ni Bongo, halos iisa lang po mga kababayan. Iisa lang po yung kanilang diskarte. Kaya po magkasundo yung parehong magnanakaw. Sige, magmalinis pa kayo more. Diba? Magmalinis pa kayo. Wala yung iniwan dun sa estilo ni Digong nyo. Galit ako sa korap. Diba? Galit ako sa addict pero sa drug lord hindi. Ang kalalabasan nun, nagtutulunggesan lang tayo, diba? So mga kababayan, alam nyo, ito na yung sinasabi ko. Ewan ko kung nakakatulog pa itong si Villanueva sa kakabilang ng pera na ninakaw niya. Kasi balita ko, nung ito ay hindi pa senador, o bago pa lang naging senador, hindi pa marunong magnakaw masyado. Hindi pa natututo sa mga diskarte na katulad ng diskarte ni Jinggoy. Malamang nahawaan to kay Jinggoy eh. Bago daw ito lumabas ng Senado o bago pumunta ng Senado, nagdadasal muna daw ito. Laging hawak niya yung Bible, no, bago pumunta ng Senado. Nagpipray siya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng guide. Inilid naman ng Panginoon, siyempre mabait ang Diyos eh. Yun na, tumagal. Kasama niya puro demonyo. Halos demonyo yung tao dun sa Senado eh. Wala namang mabibilang mo lang sa 5 daliri yata yung totoong may takot sa Diyos dun eh. At saka totoong tao eh. Hindi katagalan na kasama niya si Bongo, si Jaime, si Bato, yung iba pang mga magnanakaw katulad ni Jinggoy, yung isa pang ehersito na walang ginawa.
Di ko alam kung, di ko nga, ngayon ko nga lang na, no, meron palang isa arrest itong, senador eh. Lalo na yung Cayetano na isa. Bihira ko lang makitang nagtatrabaho yan. Lumalabas lang yan kapag deliberation ng pera. Di ba? May mga senador na mga kupal dyan kagaya ni Lito Lapid. Malalaman ko lang kung may senador na Lito Lapid kapag ang pinag-uusapan patungkol sa pera eh. Yan ang totoo, hindi tayo nag-aano dito. So, bumalik tayo kay Villanueva na ngayon ay Judas na. Eto na, dati nagdadasal pa daw yan, nagbabasa muna ng Bible, nagdadasal. Pero nung katagalan na, dahil nga veterano na, may hasang na, at saka makapal na rin yung niya, makapal-kapal na yung hasang, pati yung kanyang balat, tinutubuan na rin po ng mga kaliskis. Hindi basta-basta kaliskis, kasing kapal ng kaliskis ng isang ahas. Hindi basta-basta ahas, yung malaking-malaking ahas na. Di ba? Di ngayon, iba nang ginagawa ni Joey Villanueva. Bago lumabas ng bahay nila, titingin muna siya doon sa kanyang cellphone. Kukontakin lahat ng mga tao na pinagtaguan niya ng ninakaw niyang pera. Chat niya ngayon ito. Kamusta na? Ano nang balita? Okay lang boss, sir. Di ba? Senador. Okay ba yan? Okay ba yung natin dyan? Okay ba? Sige so, doon na siya humihingi ng lead. Yun na yung kanyang unang inaatupag. Tapos bubulak siya ng papel. Ito yung pag-aaralan niya ngayon yung papel, imbis na Bible. Ito yung magiging speech ko mamaya para maitanggi na ako ay involved sa katiwalian. Babasahin niya, uulit-ulitin niya yun. Ito yung sasabihin ko doon para matabunan yung aking kalokohan. So, pagdating doon sa syempre, dahil yun ang inuna niya, makakalimutan niya na magdasal, magbasa ng Bible. Kasi yun ang priority niya. Baka malate siya doon sa Senado, kailangan niya pa magsinungaling eh. Kaya pagdating ng Senado, ayun na. Pag uwi niya ngayon, papunta ng bahay nila, dati nagdadasal, ngayon hindi na. Ang una niyang nasa isip, kamusta na kaya yung mga ninakaw ko? Baka ninakaw na rin sa akin ng mga pinagkatiwalaan ko. Wala na, sumasama na yung niya, isip niya, mundo niya. Kasi, nagpalamon po siya sa kapangyarihan ng pera. Nakalimutan niya na isa siyang pastor. Kaya nga, ito ang nasa isip ko noon lalo na siguro kung si Kibuloy ang naging senador, naku po, lalong sasama ang Senado. Baka lahat ng magagandang babae dyan sa Senado, naku, pagpaparti-partihan nila yan. Lalong-lalo na mukha ni Joel Villanueva, mukhang sanggano. Isa lang ang masasabi ko kay Joel Villanueva. Katulad ng sinabi ni Mayor Isko, wag ako. Wag ako. Diba? Kaya nga, alam nyo, mapapahiya, mananagot at mananagot si Joel Villanueva. Maniwala kayo sa akin. Maging si Bongo. Nakasulat pag ang kamag-anak mo ay nagpakasasa, dahil sa kapangyarihan mo, kahit itanggi mo, dahil bawal sa... Bakit? Kung talagang kung wala ka talagang intensyon, kung motibo mo ay hindi gamitin ang kapangyarihan mo, bakit hindi sinabi ni Bongo kay Rodrigo Roa Duterte at sa DPWH ng mga panahon kung talagang walang intensyon si Bongo na payamanin yung kanyang magulang, kapatid? Diba sabi niya, kapag ginamit ang posisyon ko ng kapatid ko, aalis ako. Diba? O bakit hindi niya sinabihan yung kapatid niya at yung tatay niya na, si Digong yun na, kontrahin niyo yan, huwag niyong bigyan na. Ba't hindi niya sinabihan ng DPWH, huwag niyong bibigyan ng kahit anong malalaking kontrata ang tatay at kapatid ko? Nangyari, halos lahat ng kontrata sa buong Pilipinas ng mga panahon na nasa kanila na nga Yung
yung 11,000 na project. Hindi nga umabot sa ibang mga kontraktor yung ibang proyekto rin. Halos yung 1,000 sila nang gumawa lahat yun. Sasabihin ni Bongo, ayoko, ang galing talaga magmalinis. Alam nyo, nasa Biblia naman yan eh. Nasa Biblia yan, na talagang yung mga demonyo, mag-aanyong anghel yan. Pero hindi nila maiiwasan, kahit mag-anyo silang anghel at magsuot ng puti, hindi mawawala yung sungay. Hindi naman sinabi doon na pag nag-anyong anghel walang sungay. Ibig sabihin, may sungay pa rin. Wala yang iniwan sa isang tao na kahit anong bihis mo, kung hindi ka naligo, mangangamoy ka pa rin. Diba? Ganyan si Villanueva. Magandang tignan, magaling magsalita, magaling magpalawa, pero ang katotohanan, madumi pa. Sa tintang itim, yung lumalabas sa dila niya dahil puro kasinungalingan. Kaya congratulations po kay Senador Ping Lacson. At siyempre sa ating mahal na Pangulo, dahil sa pagtutulungan ng ating mahal na Pangulo, si Marcoleta, hindi ako tiyak dyan Kasi nga, inisip, noong mga nakarang araw, hindi ko naisip Dahil natutuwa nga ako doon sa ginawa niya, sa pagtatanong niya kay Bunuan, nadadala pa nga ako nadadala ako sa kanya. Pero na-realize ko, nung nagsalita si Migs, sabi ni Migs, di ba? Hinamon niyo yung mga senador, pati yung mga congressman. Kung totoo kayo, bakit dinidikdik natin dito yung DPWH? Hindi naman mapupunta yung pera na yan, at hindi naman mangyayari yan kung walang politikong nag-endorso dyan, walang politikong nakialam dyan. Ba't hinahamon niya sa luneta? Nung sinabi ni Migs na patunayan nyo ang sarili nyo, doon tayo mag-ano sa luneta. Luneta na yun partida na yun. Biglang nagtago sa CRC Bato at saka si Bongo. Si Villanueva naman, nagtatanga-tangahan parang walang naririnig. Di ba? Yan ang estilo ng mga sanggano Pero wala tayong magagawa, estilo nila yan. Pamamaraan nila yan para makalusot sa kasalanan nila. Kaya sa mga membro ng Jesus is Lord, magsialis na kayo. Baka hindi nyo alam yung mga tinatayo nyo rin simbahan dyan na balita ko, dumami na rin ang simbahan ng Jesus is Lord ngayon dahil nga sa napupondohan na Ang problema, yung pinantatayo nila ng simbahan galing din sa nakaw ni Joel Villanueva. Alam niyo, mag-ingat tayo dahil ang mga pinuno ng mga reliyon ngayon ginagamit na ang politika para lamang sa sarili nilang interes. Ang nakakalungkot pa dito dahil nga mapera na sila, makapangyarihan na sila, mahirap na po silang panagutin kasi mapepera na nga Alam naman natin dito sa bansa na po natin, kapag mapera ka, mahirap kang tanungin ng kasi yung hukuman natin dito, hindi ko alam parang takot na takot sa mga taong mayroong kapangyarihan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Ayun na nga, para kanino ba yung batas na sinasabi nila? Mukhang para lamang to sa iilan Hindi para sa mga Pilipino na nangangailangan ng hustisya. Wala, duwag ang hustisya natin dito sa pamamagitan ng mga huwes na duwag na duwag. O duwag na duwag o nababayaran. Pwede rin, no? Marahil hindi naman talaga sila duwag pero nababayaran. Ayun lang. Yun ang problema natin dito. Kaya nga sa bansang ito, alam nyo, kung akong tatanungin, maging ibang mga Pilipino, need na need natin ang ICC Oo, kasi kapag tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng batas ng US, ng Amerika, mukhang titino ang ilan sa mga politiko natin dito dahil talagang walang sisinuhin Kasi yung batas natin dito, hindi naman totoong batas Butas. Diba? Yan ang katotohanan. Kaya sana paitingin pa ni Senador Ping Lacson. Kasi ang alam ko, may kalalagyan talaga to si Villanueva kay Senator Ping Lacson. Walang lusot to, maniwala kayo sa akin. Sa araw nito, tandaan ninyo, dahil kilalang kilala ko
ang naging performance, alam ko yung naging performance ni Ping Lacson. Alam niyo kung ano ang kanyang dinadala ngayon dyan, bagamat siya ay senador. Hindi bilang isang senador, kundi bilang isang matinik pa rin na alagad ng batas. Kaya mag-ingat-ingat dyan si Marcoleta dahil mayroong veterano dyan. Kaya kung performance ang pag-uusapan, ni isa, kahit sino sa kanila dyan, walang pwedeng makaano sa performance ni Senador Ping Lacson. Kaya saludo po tayo kay Senador Ping Lacson, no? Pero sa ibang mga buhaya dyan, maghintay-hintay na lang kayo dyan. Lalong-lalo na itong si Bato de la Rosa, no? Na bagamat walang buhok, mataas ang sungay. Okay, magandang umaga din pala sa ating minamahal na Vice President Sara Duterte. Kamusta na po? Mukha daw hanggang ngayon ay talagang ano pa rin, kawawa po ang ating Vice President. Sa totoo lang, naawa po ako sa kanya kasi wala na po siyang nananakaw ngayon eh. Namamayat na po yata ang ating Vice President at medyo lungkot na lungkot siya kasi yung kanyang katiwalian medyo hindi niya na magawa ngayon. Kaya siya po nagdadasal sa kanyang poon ng mga jablo na kung maaari ay mawala na sa posisyon ng ating Pangulo dahil hanggat nandiyan ang ating Pangulo, hindi po siya makakapagnakaw. Kaya sa mga DDS, ipanalangin niyo po na mawala po ang ating Pangulo nang sa ganun po ay matupad po ang inyong pangarap na magkaroon ng isang presidente na maliban na magnanakaw, mandarambong talaga. No? Kaya good morning po sa ating minamahal na Vice President Sara Duterte. Salamat po sa inyong kawalangyaan na paglilingkod. Salamat po sa inyong hindi magandang performance. Salamat po sa mga katiwalian at kapahamakan na binigay mo sa bansang ito. At kung saan ka man po naroroon ngayon, diyan ka na lang muna. At ang maipapayo ko lang po sa ating Vice President, alang-alang po sa kanyang kaligtasan, tingin-tingin po sa paligid, baka nandiyan na po ang ICC o ang Interpol. Yun lamang po. Ako'y naaawa talaga sa ating Vice President dahil po sa hindi na po niya nagagawa yung nagagawa niya noon dahil nga administrasyon ng Marcos ngayon. Pagdasal na lang po ninyo na sana isang araw mawala na ang ating Pangulo nang sa ganun happy-happy na naman. Siyempre yung mga kapatid natin dyan na drug lords, yung mga hayaan nyo at darating din yung panahon kung may panahon pa kayo. Kung may panahon pa. Okay, sa ating mahal na Pangulo, sana po ay gawin ninyo ang lahat ng inyong magagawa para po matigil, mawasak ng tuluyan ang mga masasamang elemento na nasa ating bansa. Kaya sa ating mga kababayan, sa mga kaisa natin, ipanalangin po natin sa ating tunay na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, na sana'y gabayan, turuan at bigyan ng sapat ng lakas ng loob ang ating Pangulo upang tumayo para sa karapatan po ng ating mga kababayan. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Parang kanino ba ang batas na sinasabi nila?